Good morning sa inyo mga ka-icon. Ito nga pala ulit yung ating motor na 3 years and 3 months na ngayon nating ginagamit, no. So sa mga nagko-comment sa akin dito sa TikTok, no, regarding sa mga issue, parts and accessories, wag po kayong mahiya na mag-comment po dyan sa comment section para ma-replyan ko po kayo. And ang maganda po, meron na po akong link dyan sa baba, dyan sa yellow basket, na pwede na po ninyong ma-order yung mga kailangan po ninyo sa ating motor, no. So yun, ano-ano nga ba yung mga main issue ng Keyway Icon 110cc, no. So unang-una mga ka-icon, no, ang Keyway Icon 110cc natin, kahit yung bagong bili pa lang natin sa Sakasa, kapag pinu-start natin siya, maingay po siya, no, maingay siya. And pangalawa mga ka-icon is ma-vibrate siya, no, ma-vibrate. Pangatlo guys is yung bigla kang mamamatayan, no, biglang mamamatayan. So sino na ba yung mga nakakaranas at naka-experience na ng ganun, yung biglang namatayan? So delikado po yun, no, yung ganun, yung bigla kang mamamatayan. Pang-apat is yun nga, yung ano pa ba, pang-apat, ito kasi is based yan sa mga experience ko guys, kaya yun, nawawala yung signal light, yung mga ilaw, no. So sino ba yung naka-experience na sa inyo ng naka-encounter ng ganun, yung biglang nawala yung signal light, nawala yung ilaw, nawala yung busina, no. So sunod natin guys is yung parang may tumatagas, no. Baka kasi mamaya yung fuel ninyo dyan guys, no, is may tumatagas dito, no, tumatagas dito guys, no. So yun guys yung sasagutin ko, at marami pang iba sa video na ito, kaya panoorin nyo lang ito hanggang dulo para may share ko sa inyo paano nga ba natin mami-maintain na maganda yung takbo ng motor natin, no. So unahin na natin guys yung sa ingay ng motor natin kapag ini-start natin, no. So ang ginawa ko dyan guys, no, unang bili ko pa lang sa kasa ng motor ko is pinalinisan ko na agad yung panggilid niya. Yes, kasi ang motor natin guys, naka-stock yan kapag binili natin sa kasa. Naka-stock yan for how many months, no, sa kasa, no. So ang ginawa ko, pinalinisan ko na agad yung panggilid. Then nagpalit ako ng belt, Honda Beat FI. Tapos yung langis guys, no. So nagpalit agad ako ng langis sa aking makina, no. So ang langis ko na ginamit dyan is yung Pertua guys, na fully synthetic, no. So ang gas ko is premium guys, hanggang ngayon premium. Never ako nag-unleaded guys, kasi mas magandang quality ng red kesa sa green. Mas maganda yung kanyang resistant, no, yung quality niya. So yun guys. Tapos every morning guys, ang ginagamit ko dyan, hindi push start kundi kick start. So mga ilang araw lang guys na wala na yung ingay kapag ini-start ko yung motor ko guys, no. So yung biglang mamamatayan kayo, so pagka bigla kayo namatayan, kasi nangyari na yun sa akin guys, yung bigla kang namatayan, no. So delikado yun guys, lalo kapag nasa stoplight ka tapos biglang nag-green. Siyempre pag green, siyempre go lahat yung mga sasakyan yun. So pwede kang mabangga, no, or ikaw yung makabangga. So meron po ditong minor, pihitan, no, ng minor.
minor, ibig sabihin para lumakas yung hatak niya, or pwedeng bumaba yung hatak niya. Kasi kapag ka pinihit nyo ng pataas yung minor, dito yan sa loob ng compartment, ibig sabihin mas lalakas siya ng kain ng gas, no? Kapag binabaan nyo yung minor, mas malakas yung buga ng hangin kaysa sa gas, yung sipsip ng hangin kaysa sa gas. Kaya kapag namatayan kayo, taasan nyo lang yung minor ninyo, then painitin nyo ng mga 5 minutes, tapos unti-unti ibalik nyo sa dati. Kapag hindi na kayo namamatayan, so ganun lang yung gawin ninyo. Tapos guys, yung sa gas naman guys, no? So kung naka-experience na kayo na bigla kayong nakakakita ng parang may tumatagas sa motor ninyo, so yung ating pong gasolina, 'di ba, yung wire, yung hose, meron po yung filter para matipid yung kain ng gas, no, ng motor natin, para tipid siya sa gas, no. So meron po yung filter. So tinanggal ko na yun guys kasi maluwag. So hindi siya maganda. Ang ginawa ko, itinap ko na lang yung hose papunta sa makina, tapos yung hose naman dito sa fuel tank natin, para hindi siya tumagas. Kasi kapag ka napapadaan ka sa lubak, yung filter, yun, unti-unti siyang nahata, kaya may tumatagas din noon sa akin. Pero ngayon wala na, no. So yun guys, alam naman ng mga shop yan guys, kaya yun. Tapos eto guys, yan, sprayan nyo lang yan ng BS1. Yan, kasi minsan yun, napapasukan ng mga alikabok, ng mga ras. So yun, medyo sablay, no. Kaya minsan hindi natin napapagana yung mga signal light, ilaw, headlight, etc., no. So yun guys, pagdating naman dyan, so kung mga 1 taon na yung inyong regulator guys, magpalit na kayo ng regulator, no. So yung regulator guys, dito yun sa loob nakakabit. Siya is power supply siya guys. Kapag palyado na yun guys, hindi talaga gagana yung mga ilaw ninyo dyan guys, no. And yung push start hindi rin gagana. So napaka-importante ng regulator. Spark plug nyo guys, pag maka 1 taon na, palitan nyo na yan. So yun, yung nyo guys, yung throttle cable guys, kung meron kayong mas maganda kung meron kayo reserba na throttle cable, kasi kapag naputulang kayo ng throttle cable nito sa daan, patay kayo guys. Hindi nyo mapapaandar yung motor niyo. Mahirap makahanap ng kasukat ng throttle cable ni Icon, no. Kahit Honda Beat FI hindi siya sukat, kahit Honda Beat hindi siya sukat. So pang Icon lang talaga yung throttle cable na para dito. So kung maganda, meron ako dyan sa Yellow Basket guys. Lahat ng mga sinasabi ko guys, meron ako sa Yellow Basket, and pwede kayong makapag-check out. Gaya ko guys, meron akong extra na throttle cable, kasi once na maputulan ako, at least dalhin ko man sa shop, kung saan man lugar ako maputulan, is meron akong pamalit, no. So ito rin, itong napakatibay na bracket na ito guys, almost 2 years ko nang gamit to, no. So meron din ako niyan sa Yellow Basket. Walang alog yan guys, pati itong ilaw na ito guys, meron ako niyan sa Yellow Basket. And ang maganda rito, meron tong remote. Napakalakas ng ilaw niya guys. So subukan na to sa mga rides guys. So ako lagi yung nasa unahan, kasi mas malakas yung ilaw ko kumpara sa kanila. And meron tong 6 na kulay na 6 types of light guys. So napaka solid niyan. So itong SEC bracket guys, baka gusto nyo, 2 years mahigit na rin sa akin nagamit ko, is meron na ako nito sa aking Yellow Basket. And yung Vario 160 ng Click, ayan. So yun, sukat naman yung footboard sa Kiwi Icon 110cc natin. So kung meron pa kayong napapansin sa motor ko, mag-comment kayo. Ayan, so yung gulong natin guys, sobrang lapad ng gulong natin guys. So yung gulong natin sa harap is 100. Yung gulong natin sa likod guys is 110. So mahigit
Magto 2 years ko ng gulong yan guys. And napakakapal. Ayan guys. So almost 2 months ko nang hindi nalilinisan yan guys, no. So sa mga bagong pasok pa lang sa aking videos, no, 3 years and 3 months. So sa 3 years and 3 months guys, nagamit ko ito guys. Sa awa ng Diyos guys is halos ilan pa lang yung na-experience ko rito, no, yung normal na issue lang kagaya ng belt. Pinalitan ko na yun ng Honda Beat FI. Alin pa ba? Yun nga, yun sa minor, yun, tinansya ko lang, inadjustan ko lang para yun, hindi na ako namamatayan. Yung regulator, yun lang. So yun lang yung naging issue niya guys, 3 years and 3 months na ngayon. And syempre, share ko na rin, meron tayo sa Yellow Basket na itong caliper, no. So mahirapan din kasi kayong makahanap ng swak na shoe brake, brake pad, no, sa harap ninyo. So yun, nagpalit na ako ng caliper na pang Beat FI. Kaya hindi na, pag naka Beat FI na yung caliper nyo, hindi na kayo mahihirapan na makahanap ng brake pad, no. So yun guys, mag-comment lang kayo guys kung ano pa yung pwede kong i-share sa inyo para syempre ma-aware kayo at saka ma-maintain ninyo na quality yung motor na gamit ninyo kahit na i-rides ninyo yan sa malalayo, no. So wag kayong manghihina kapag ka nakakita kayo ng motor na pina-parts out, nakakagaya ng motor ninyo, dahil depende yan sa gumagamit, depende yan sa nag-aalaga mga paps, no. So kung nasan man kayo ngayon guys, ingat kayo palagi and God bless. Stay safe sa inyo mga ka-icon.